Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa luma'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay, walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sagisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring umatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y kabagingan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong kawan. At pati may hirap maging tapat siyang tunay. Mabuhay siyang maraman at sasagapay kailanman. Ang lupain nawa niya'y unlad at managana. Magari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa pag-atol sa mahirap. At ang mga taong walay pagkukulan ng paglingap. Mabuhay siyang maraman at sasaganap kailanman. Yaong buhay na matuwid
sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Ay siyang marangal at sasaganakan. Naway ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, mananatiling laging bantog ng katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabuhay siyang marangal at sasagana Magsitayo na po ang lahat. Karunungan ng may kapal, na iyong pangasiwaan, halina't kami tulungan. Alleluia, Halina't karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katihimpian. Kami turuan kabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ito ang lahi ni Heso Kristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, na taga at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan at ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May naalala kayong pangalan? Sa atinong ebanghelyo, bagamat puro pangalan ang narinig natin, pero maganda makita na ang punto ni San Mateo sa ebanghelyong ito, na si Jesus ay nagkatawan tao, siya'y naging tao. Pumasok sa ating kasaysayan at may kinabilangang pamilya. May salinlahi, may mga ninuno. At hindi ba, yun ang pagiging tao? May kinabibilangan kang pamilya, meron kang kinabibilangang salinlahi. Si Jesus pumasok sa ating kasaysayan. At kung titignan din naman natin, ang kwentong ito ng kasaysayan ng linya ni Haring David, hindi lahat naman dito puro mababait eh. May kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang pagkukulang. May kanya-kanyang pagkakasala. Pero kahit sa tingin man ng iba ay pangit, may kakulangan, may kahinaan. Pero pag ang Diyos ang pumapasok, nililinis ng Diyos
ang pangit at madumi. Ang Diyos ay pinagaganda ang kwento ng kasaysayan dahil ang kasalanan ay kanyang binubura. Kaligtasan ng alok ng Diyos. Kaligtasan ng alok niya sa atin. Kaya maganda rin, no, tignan din sa buhay natin, ang ating mga kwento, ang ating kasaysayan, may kanya-kanya rin namang kahinaan. May kanya-kanya rin pagkukulang. May mga yugto na siguro para sa iba, gusto mo nang burahin dahil pangit ang nakaraan. Pero pag ang Diyos ang pumapasok, ang Diyos ang lumilinis ng kasaysayan natin. Nililinis. Hinahayaan tayo na magsimula ulit. Hinahayaan tayo na maglakad ulit. Diba pag wala ang Diyos, ang buhay natin parang kahit saan na lang. No? At dahil wala ang Diyos, parang may kulang sa buhay mo. May kulang na parang kahit anong gawin mo at hanapin mo, parang walang makapuno nung kulang na yon. Kaya magandang paalala sa atin na sana bilang mga Kristiyano, madiscover natin ang Diyos. Makilala natin ang Diyos. Na sa ating pananalangin, sa ating pagdidibusyon, nakikilala natin ang Diyos. Siya na nakikilakbay sa atin, kasama natin. He enters also our own history. Ang Diyos ang kalakbay. Ang Diyos ang kasama. At dahil ang Diyos ang kasama natin, minsan, mapapaisip din tayo, mamahalin ba ako ni Lord? Tatanggapin ba niya ako? Ganito yung nakaraan ko. Ganito yung mga nagawa ko dati. Dati naman hindi ako nagsisimba. Baka ganun yung sabihin ng iba sa atin. Dati naman may bisyo. Dati naman ganito, ganyan. We can say all sorts of weaknesses that we had in the past. But remember, that past is the past. You cannot change your past. You can learn from it. But what is important right now is no longer your past, but what is your present? Ano ang ngayon mo? Ano ang kasalukuyan mo? Kasi yung nakaraan, tapos na yon. Yung nakaraan na yun. Di mo na pwedeng baguhin yon. Ang pwede mong baguhin at nasa kamay mo, yung ngayon mo. Yung araw-araw mo, yung kasalukuyan mo. That is what you can change. That is what you have control on. Rather than focusing on the past that you cannot do anything about, focus on your present and today. Yung ngayon mo, yun yung kaya mong baguhin. Yun yung kaya mong pagdesisyonan. Kaya sa araw-araw na buhay natin, lagi tayo may pagkakataon. Pipiliin ba natin ang Diyos o tatalikuran natin ang Diyos? Nasa sa'yo yan. Pero sana, sa araw-araw nating buhay, dahil ang Diyos na ang kalakbay natin, pipiliin natin siya. Dahil ang Diyos ang kasama natin, ang kanyang salita ang magiging gabay natin sa buhay. At yun na magdadala sa atin sa kinabukasan ng kaganapan ng buhay natin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga, yung ngayon. Naalala ko, may kausap po ako at siya'y ikakasal na. At sinabi niya sa akin, Father, ano bang mangyayari sa akin?
tatakot ako. Sabi ko, bakit naman? Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, kasi Father, kakasal na ho ako. Ay ko, oh, congratulations. No? Pero natatakot ako na baka yung kwento ng lolo ko at ng tatay ko mangyari sa akin. Hindi ko alam, ano ba yung kwento na yan? At tinanong ko siya, ano ba yung kwento na yan na kinakatakutan mo? At ang sagot niya sa akin, kasi ho, ang lolo ko, babaero. 3 ho ang pamilya. Ay ko, ayos ah. Di na kontento sa 1 at 2, tumatlo pa. At ang sabi niya, yung tatay ko ho, 2 ang pamilya. May kapatid ho ako sa labas. Ang sagot niya sa akin, ang sabi niya sa akin, Father, kasi ito yung kwento ng buhay ko, natatakot ako na baka ako rin. Sabi ko, na ano? Ay, lokohin ko ang papakasalan ko. At sabi ko sa kanya, bakit ka natatakot sa bagay na hindi pa nangyayari? Bakit mo rin iniisip na yung nakaraan mo ang tila'y gagapos sa iyo? Hindi ikaw ang lolo mo, hindi ikaw ang tatay mo. Iba ang pangalan mo, iba ka sa kanila. Kung yun ang gusto mong baguhin, may kakayahan kang baguhin yun. Kung ayaw mo matulad sa kanila, may kakayahan ka na gawin yun. You can change the past that you had. You can change the past that you experienced by focusing on today. At sabi niya sa akin, o nga no, sila yun. Iba ako. At kaya akong baguhin at putulin ang ginagawa nila. I will start a new story in my life. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ay kwento ng kasaysayan ng tao. Kwento ng kasaysayan ng isang salinlahi. May highs, may lows, may mga mahihina, may mga pagkakasala. Pero pag ang Diyos ang pumasok sa buhay natin at kalakbay natin, kahit anuman ang kwento, ang Diyos binabago at pinapaganda ang kwento natin. Ano man ang nakaraan natin, hindi na mahalaga yon. Pinatawad na ng Diyos yan. Hinilom ng Diyos yan. Ang mahalaga ngayon, yung ngayon. Yung pagpili natin sa Diyos, yung pagpapasya nating yakapin ng Diyos, yung pagpapasya natin na sumunod sa mga aral at turo niya. Kung ganun ang gagawin natin, tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumiling tayo sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, mga nang pusong bukas sa kanyang karunungan habang ating inihintay ang pagdating ng kanyang anak. Tayo'y dumalangin, Ama, ituro mo ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama,
ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Panginoon naming Diyos, ginabayan mo ang iyong karunungan, ang sanilikha. Halina't ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyaga naming hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos, nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Igna ng simoy ng angin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiwang. Sapagkat si Kristo'y darating, habang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mahigit na kape at kakanin, masarap na pamagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Sapagkat si Kristo'y darating,